Present po. Amores. Present po. Arellano. Present po. Ariola. Present po. Atienza. Angelo. Walay, si Angelo. Atienza Claire. Present po. Mercado. Okay. So for our first agenda, just gonna ask you regarding the yung sa mock job interview ninyo. Kamusta? Kamusta naman yung experience? Pa-on ako ng camera. Since this is our last meeting, gusto ko kayo makita. Mag-on din ako ng camera. Andito ako sa bahay ngayon. Ayan. Pa-on po ako ng camera para kayo makita ko. Full screen ako. Medyo madilim lang dito sa part. Hintayin ko lang mag-on ng camera yung Alright. Ayun. So, good afternoon again. Ask ko lang sana yung naging parang pinaka-general feedback nyo. Do you have any concerns doon sa naganap na mock job interview? Kagaya ng ginawa ko dun sa mga naunang section kanina, nag-ask lang din ako para at least we can adjust if ever for the next na magaganon, next year or dun sa mga ma-handle ko pa next SEM. Sino? Ask ako ha, sa auto muna. Huy, pa-on ako ng camera nyo. Bakit iba ilan lang yung nag-on ng camera? Dali na. Nasaan ba kayo? O3 muna. Sino ko? Matthew, kamusta? Kamusta yung experience overall? Okay, thank you. So, kagaya na nabanggit ko dun sa iba, hindi lang naman face-to-face yung parang types of interview, di ba? Meron din tayong phone interview at saka face-to-face. So, just to give you lang or to prepare you at least sa face-to-face interviews. Kasi during the pandemic, mostly lahat ng interview kasi is phone interview since bawal pa nga magpapunta ng company kasi nga due to some restrictions. Pero ngayon, since nasa, na tayo, normal na ulit, so nagpapapunta na ulit ng mga possible employees or possible resources sa company to interview them. So at least doon pa lang dito pa lang, no, natatry na natin siyang i-incorporate. Okay, sino pa? O3. Wait lang, parang si Laila lang yung nakikita kong naka-on ng cam. Pa-on naman ako ng camera. Dali na. Dali na, please. Para makita ko naman kayo. Dali. Pa-on ako ng cam, please.
Okay lang kung nasan man kayong lugar, okay lang. Basta kita ko kayo. Huwag kayong mahiya. kahit, kahit saan, yan. Basta kita ko kayo. Kahit mga noo. Kahit mga noo nyo lang ang kita. Nasa bus ka ba, Novir? Oh my gosh. Narinig ng mga katabi mo sa bus yung ano. Sinasabi ko. Sige, sino pa? O kung sinong gusto mag-share na experience, baka may gusto kayong i-clarify or concern. Yan. Kasi ni-write ko din kasi lahat ng mga ng mga suggestions nyo. And of course, meron naman tayong documentation din. So, doon makikita ko doon yung kung ano yung experiences nyo personally. Gusto ko lang ngayon manggaling sa bibig nyo mismo, hindi doon sa papel na isasubmit nyo. Para lang, alam mo yun, para kita ko na nagmamatch kahit paano. Kasi baka may ina-MM nyo lang ako doon sa sa documentation. Sige, wait lang. Let's have a girl sa O3. Sino nga ulit yun? Nakalimutan ko na. Sa O3 ba yun? Ang dami nyo kasi. Wait lang. Tignan ko yung picture nyo dito sa portal. Sino nga yung... Sige na nga, mag-random na nga lang ako. Luis! Luis, andyan ka ba? Good afternoon po. Rinig Good po. afternoon. Yep, rinig namin. Sige, go. So, my experience po regarding sa mock job interview is very, eye-opening po. Kasi, as a third-year student po, we know na malapit na rin po yung time na papunta na po tayo sa real world na application po ng ating career. So, yung mock job interview po is maganda po siyang basis or experience para sa amin po na ngayon po currently students para malaman po namin yung gist po nung paano po nag-work yung ganito pong application. Okay, thank you. Okay, sa auto naman. Let's have Malbog. Yesha. Where are you? Good afternoon po. Good afternoon. Sa akin po, kagaya din po nung kanila, it is such a great experience po. Kasi nga po, nalalapit na rin po yung pwede po namin puntahan yung mga ganun po, lalo na po na may OJT po. Ganun po. Ayan, sige. Thank you. Next. Nico. Nico, nasan ka, Nico? Good afternoon po, sir. Ayan. Ayun po, sir. Marami din pong mga learnings po ang nakuha ko po sa mock job interview po when it comes po sa pagsagot po ng mga questions po, and marami din po akong nalaman po yung mga need pa po palang i-improve po. Sige, thank you. Thank you po. Wait lang. Okay. Wait lang ha. Sino case study na pinasok sa inyo? Archive files. Yes, nasa nila. Engine. So, for next, yung last, before kayo, wait lang. Share lang ako ng screen.
Kita nyo, Gare? Balikan ko lang yung pinasa ko na documentation. Ito ay yung mga na-handle. Sa engineering management kasi naggaganon din ako. So yun yung subjects naman na tinuturo ko sa ibang department, tsaka engineering data analysis. So more on kapag engineering management, ginagawa ko din yun. Since medyo related siya din sa incorporation ng ethics. Okay, so yung mga estudyante ko yan, I don't know if nang ganap nila sa life. So noong 2023 pa yan, first semester ko dito sa Bat State U. Ayan. Etong grades of applicants, kahit wala na, okay lang to kahit wala ha. Tsaka yung, may nagtanong sa inyo ata about sa company. Kahit MM lang na name. So nadito yung introduction, yung body yung parang experiences ninyo, isa-isa. Ayan. Tapos yung SWOT analysis, pictures. Yan. Kung sino na-hire. Ayun lang naman. Most likely, ayan lang. Pagko-compile nyo lang yan isa-isa kasi kailangan ko din yan sa sa clearance. Inaalam din nila kung ano yung mga activities namin personally at saka dun sa mga per subject inaalam yun ng ng department para matitingnan nila kung naging feasible ba yung naging activities. Tapos yung mga different wait lang, meron pala akong comment pala dun sa CV ninyo. Hanapin ko yung CV ko nung fresh grad. So, nandito pa. Mali yun. CV, yun. Pakita ko lang sa inyo yung CV ko as a fresh grad before nung nag-apply ako ha. Para lang at least kasi yung general comment ko dun sa CV parang sobrang kung babasahin ko dun parang naboboringan ako ng very light. Kasi parang ang general lang ng mga nilalagay ninyo. Might as well use this na lang. Makikita nyo tuloy yung okay lang. Yung picture ko sa school. Kita niyo na ba? Ito yung ginamit ko sa pag-apply ata dito sa BSU. I'm not sure. Ayan. So, yung iba, hindi na sila naglalagay ng picture, parang more on career objectives, affiliations and awards, seminars, training, tsaka yung character references, ganyan. So, for me, general comment dun about sa skills and technical expertise na naka-indicate. Tawag dito. Meron mga one word yung nilalagay. Iwasan nyo yun. Parang ganito yung gawin ninyo. Parang magkwento kayo. No, very light. Yeah, ganyan. Kasi personally, kung ako yung HR, alam ko na may ganun kayong skill, pero saan nyo ginamit yun? Ganun. Same goes din dito kunyari dito sa mga seminars training, tsaka kunyari kung may affiliations and awards received kayo, try nyo kahit gawin yung ganito yung format para hindi siya yung tipong pag binasa, super general lang. Nakukuha nyo ga yung gusto kong i-pinpoint. Tapos yung character references ninyo, ayan, magpaalam kayo dun sa, dapat meron to, at least 2. Kasi ang ginagawa dyan, tinatawagan ng HR yung character references ninyo just to ensure lang if tama ba yung mga details na nilagay ninyo.
doon sa CV. Okay? Ano pa ba? Yun lang naman. Ayun. Sharing lang. Hindi ko na-share pala to sa kanina. Ano lang, yun lang. Parang general comment ko lang dun sa pag-write nyo ng CV. And then, dun sa LinkedIn account, alam ko naman na meron na kayong kinreate na LinkedIn account para lang at least, before kayo mag-OJT, since alam ko na parang naku-curious na kayo kung saan kayo pwede magtanong, hindi lang LinkedIn account yung pwede natin gamitin. Meron pa tayo mga different job hunt sites, kagaya ng Indeed, JobStreet, marami kayong pagpipilian. It's just that, ang LinkedIn lang talaga, yung gamit na gamit ng mga professionals when it comes to sharing kung ano yung mga naging activities nila sa professional or sa industry. Makikita nyo doon, kailangan nyo, hindi lang kayo basta dapat mag-follow, maggagawa, kailangan nyo din mag-connect and follow to different individuals kasi kapag ganon, lalawak yung network ninyo, makikita ninyo na meron palang IE na nasa ganitong industry para lang makita nyo. Mag-follow kayo ng mag-follow ng kung sino man gusto, hanapin ninyo doon kasi for sure doon yun. Huwag na kayong mahiya kasi 'di ba sa LinkedIn kasi makikita doon kung sino yung nag-view ng profile nyo. Okay lang yun. Okay lang yan. For professional development naman. May question ba kayo? Question, wala naman. Okay na tayo doon sa CV, sa documentation ng MacJob. Sa May 18 yung pasahan nun. From group 1 to group 6 again, ganun din, kagaya ng ginawa yung sa case study per section, isa lang yung nakabind para sama-sama na doon. Tapos kung gusto niyo naman magpasa ng advance or kung wala na kayo dito ng May 18, di ipasa niyo na lang din. Kunyari, this coming week, isabihin niyo na lang sa co-faculty na, kay Sir Angel po na ito na subject, ganun. Or kahit kina Sir Nomer, kasi doon ako kay Sir Nomer na table pumepesto every weekend. Okay, ano pa ba? Documentation, check na. Okay na, wala na tayong tanong sa documentation. Clear na ba? Okay na? Okay. Final exam. Final examination schedule supposedly dapat nung Tuesday, pero nag-request yung USC to parang to postpone yung schedule ng 13 to 18 at gagawing para i-adjust. So yung schedule natin naging Wednesday 7:15 to 9:15 a.m. Kasabay ng OR2 ninyo. Okay? Medyo naman yung difference sa time, 9:15. Tapos ang OR nyo is 1 to 3. OR2. Dali lang naman ang OR2. Kaya-kaya nyo yan. Oo, promise. Mas madali ang OR2 kaysa sa OR1. Ayun. Ayun. Mag-aral din kayo yung alam nyo na kunyari medyo mababa kayo dun sa sa midterm para lang mahila din ang grades ninyo. Yun. Study din. And kaya gusto ko din na madami nga attend ngayon kasi sasabihin ko sa inyo yung scope. Kasi 'di ba nagpasa ako sa inyo ng parang ginawa ko na reviewer for finals. Kasi hindi naman lahat naturo ko. So unfair naman if maglalagay ako ng exam doon, hindi ko naman siya naituro. Kasi nakuha din ng vacation ko at saka na mock job interview yung time natin. So basically, wala talaga tayong time para mag-conduct ng class. So ang ginawa ko na lang para fair, sasabihin ko sa inyo yung aaralin ninyo. Pero hindi lahat. Syempre kailangan nyo pa rin yung basahin, pero ako magbibigay ako ng glimpse kung anong aralin ninyo. So, hindi ko ito itatype. Titingnan ko lang ngayon yung exam ninyo, tapos kumuha na lang kayo ng phone or ng pen to write. Go, kuha na. Ayan.
Okay, so ang exam ninyo ay 100 items, multiple choice tsaka essay. 70 points noon ay manggagaling sa multiple choices. Then the 30 points will come sa essay. Doon po sa mga hindi nagsagot ng essay last midterms, please magsagot kayo kasi 30 points siya. Dalawa lang yun na question. Tig 15 points each. Bali, gagamit kayo ng mga examples and case studies. Yan, bibigyan ko na kayo ng hint para at least makapag-prepare din kayo. Okay? Doon ko kasi malalaman if kunyari, gumawa talaga kayo dun sa case study. Kasi para meron ako doon na parang using examples, such examples, ganyan-ganyan. Okay, so moving forward, ito yung i-focus ninyo. Collegiality. Pwede kayong magsulat or collegiality. Ito binigyan ko na kayo ano pa? Yung mga loyalty, agency loyalty, ganyan. Expert authority, yung authority of leadership, yung mga espionage, connectedness, yung conflict of interest na lagi natin nababanggit, 1, 2, 3, 4, 5. 5 points agad yun about conflict of interest. Tsaka confidentiality and proprietary information. Whistleblowing. 1, 2, 3, 4, 5. O diba? 5 points agad. Whistleblowing. Yung mga act, like Civil Rights Act, Environmental Protection Act, chuchu. Ayan, basahin nyo yun. Yung mga forging, hoaxing, cooking, trimming, misrepresentation, yan. Computer ethics. Nagsusulat ba kayo? Pareak naman. Pareak. Para alam ko na baka salita ako ng salita dito. Ayan, sige. Ayan. Yung mga tao, ayan. Basta yung mga tao. Sina Rachel Carson, chuchu. Yan. Anuhin nyo yan. Ano pa? Different acts. Okay. Privacy Act. Environmental naman tayo. Doon tayo magtungo sa Kyoto Agreement. Kyoto Agreement as in KYOTO Agreement. Sahin nyo yun. 1, 2 points yun agad. Sustainable development. 2 points agad. Basta yung mga ginawa ng mga tao-tao. Kasi yung nag-author ng ganitong book. Ayan. Okay na. Okay na yun. Feeling ko makakakalahati na agad kayo. Doon pa lang sa sinabi kong yun. Promise. Ako ay nagsasabi kasi ang galing nga, hindi ko minix. From number 1 to number 70, ganun yung pagkakasunod ng exam. Okay na? Nasulat na ba? Kasi unfair naman if magpapa-exam ako ay hindi ko naman lahat tinuro. So, ayun, bigay ko na lang. Bawal yun ha, pero yaan mo na. Para naman yun sa inyo. Parang na-unfairan, kasi kung ako yung estudyante, ma-unfairan ako kasi hindi mo naman tinuro tapos papa-exam mo, diba? So, ibibigay ko na lang yung mga topics. Pero basahin niyo pa din yung binigay ko na reviewer kasi medyo tricky kasi ang finals.
sa tingin ninyo tama na yung choice nyo pero mali pala. Basta yun, ako yung naggawa ng exam ng lahat. Alright, next one. Okay na tayo? Okay na tayo sa scope ng finals? Alright, yan, okay na. Ayan. Next one. Wala na akong announcement. Happy Mother's Day po sa mga butihin nating mga magulang o sa mga guardians natin, sa mga Happy Mother's Day sa inyong mga mothers, sa inyong mga grandmothers, sa mga tita, aunt, yon. Binabati ko po ng Happy Mother's Day. Next one is Election Day. Tomorrow. So, alam ko naman na you're in the age na ng pagboto. Ilang taon na ba kayo? 20, 21, So, sana naman, bumoto kayo kasi right nyo yun, and bumoto rin kayo ng sa tingin ninyo deserve. Sayang isang boto, kaya pag pinagsama-sama yon ng mga matatalinong botante, na yan, goods na yan. Yun lang, kasi hindi na ako magsasabi kung sino yung iboboto ko kasi alam ko naman na alam ninyo. Kung friend ko kayo siguro sa Facebook, mga nag-share ako ng mga kung ano-ano sa Facebook. Pero hindi naman totally lahat. Pero yon, gusto ko lang sabihin na use the platform wisely. Kung ano man binigay sa inyo na right, go. Boto kayo. Vote wisely. Hindi yung vote wisely tapos boboto ng plunderer, ng magnanakaw, ng artista. Yun lang. Maging matalino naman. Sus ko po, rude. Basta yun lang. Maging smart. Hindi ko sinasabing bobo yung bumoboto dun sa mga yon, pero at least alam nyo dapat kung paano timbangin. Nag-aaral kayo, alam nyo yan. Alam nyo naman yan. I've read an article lang kanina before this class, regarding a teacher who sacrificed herself. Wait, ano ang pangalan nun? Sino ba taga Mabini dito? Wait lang. Nabasa ko yun wait lang. I-revisit ko lang kasi baka Ayan. So, meron kasi, during the 1995 elections kasi, sa talaga, Mabini, Batangas, particularly doon, sa place na yon, a certain teacher named Philomena Tatlonghari sacrificed herself kasi para meron mga armed na lalaki na gustong kunin yung na gustong kunin yung ballot box. Para i-deliver na nila ata yung yung ballot box during that time, then ayaw niya ibigay, so ayun na parang namatay siya gawa nun. Yun, so wala lang, sharing kasi if someone really sacrifice herself or himself or themselves sa ganung bagay, sana maisip din natin na napaka-importante nung pagboto natin. Pahalagahan natin yung mga sacrifices na ginawa nila kasi yun nga, basically, she sacrifices herself. Meron siya mga anak, actually dalawa. Diga? So, yun. Isipin, nabasa ko lang talaga siya kanina lang, na meron palang ganung incident. Akala ko, lang, talaga, yung film ni Marian, yung Balota. Siguro dun siya kinuha at some point. Ayun. So yun lang, not to chuchuyu. Ayun, basta bumoto kayo ng ayos. Ako kasi bumoboto ako tuwing hapon kasi pag hapon, konti lang yung tao. Pag kasi umaga, to be honest,
medyo madaming tao kasi naisip nila na mas madali sila makakaboto pag maaga, ganyan. Pero personally, hapon ako bumoboto kasi doon maluwag ang pila. Yan. And sharing lang. Ayun lang naman. Ano pa ba? Yun. Waiting na lang ako doon sa sa finals ninyo tsaka sa mock job documentation. I've recorded all of the necessary details lang para sa inyong grades. So, ayun. Just wanted also to congratulate each and everyone sa hard work ninyo ngayong semester. I know it's been hard, lalo-lalo pat nag-aasikaso kayo ng mga FS ninyo, ganyan. Sobrang hirap. May kung saan kayo bumabiyahe para kumuha ng mga details ng ganito, ganyan. Lahat naman ng mga efforts ninyo ay masusuklaan naman yan in the end. Basta laban lang. Kung meron man kayo mga problems na encounter, itanim nyo na lang sa isip nyo na it's all part of the process. Okay? As ang atake ko today ay as a guidance counselor. Okay. Sige. Yun lang naman. I hope guys, makita ko pa rin kayo, see you around. Kasi I think this is the last time na I will handle you kasi wala na akong 4th year subjects. Not unless ibigay nila sa akin yung mga pang 4th year. Pero siguro sa akin pa rin ang ethics. Next year pala. Okay? So yun lang. I hope laban lang. Kung meron man kayong concern o kayong may mga questions kayo, ping nyo lang ako, huwag kayong mahihiyang mag-message. Meron mga nagme-message sa akin about their capstone, their FS, kung ano daw yung mas magandang gawin, ganyan. Okay lang yon. For free yon. Basta pag may time ako, sasagot ako. Yun lang. Ano pa ba? Yun lang naman, and ayun. Yun lang. Wait lang. Tingnan ko yung agenda for today. Parang okay na naman. Okay na tayo for today. Kasi may next pa ako 2. May meet ko over 1. Nagsama ko na din sila. Sige, yun lang. And, add nyo naman ako sa Facebook. Yung gusto lang ha. Hindi ko naman kayo pinipilit lang. Para lang makita ko yung mga ganap nyo sa live. Kasi na-curious kasi ako sa mga students ko. Tinitinan ko talaga yung kunyari, ang galing naman. Student ko to before. Parang it gives me, the pride and joy pag nakikita ko na okay kayo. So, yung mga gusto lang naman, hindi ko naman kayo pinipilit. Para lang at least alam ko na okay kayo. Yun lang. Ayun, fulfillment ko na kasi yun as your instructor, as your former lecturer na makita na okay kayo. Ayun. Hindi naman sa pagdadrama, pero yun. Medyo sentimental kasi ako na person. And alam niyo yan. Madaldal talaga ako. Yun lang. And sige, okay na. Kung may klase man kayo, mag-celebrate kayo ng ng Mother's Day, ayan, mag-inom. Mag-inom. May liquor ban nga pala ngayon. Sorry, hindi erase 'yon, erase. Erase. Pwede sa bahay na lang, joke. Para wag na lang mag-i-story, baka kayo mamaya ay mapuntahan ng kung sino-sino man siya. Okay, yun lang. Have a good day everyone. Enjoy, see you around. Bye-bye. Thank you for the wonderful semester. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Thank you po, sir. Bye-bye. Thank you Thank you. po. Thank you. Thank you po.